At inabutan na nga tayo ng malakas na ulan dito sa ating drop-off location. At talaga namang napakalakas ng hangin, tapos may kasamang kulog at kidlat. At hindi ko nga inaasahan na bibigyan tayo ng pagkain ng isang security guard dito sa ating drop-off location. Ay, kayo po galing yan? Ayun, masyadong marami, hindi maubos kaya. Ay, salamat po. Ayun o, binigyan pa tayo ng pagkain na sir o. Ayun nyo po. Laga lang ako sir eh. Dito nga itong tuwa ko dahil unexpected naman talaga yung nangyari. Minsan talaga yung mga gandong bagay na unexpected nangyayari sa buhay mo ay napakasaya talaga. At yan, very thankful ako kay sir dahil napakabait niya. At yung pagkain nga pala na ibinigay niya sa akin hindi ko din naman nakain dahil ang ginawa ko ay ibinigay ko doon sa mga mas deserving, dahil naisip ko na siguro dumaan lang to sa akin dahil talagang doon natin ibibigay sa mas deserving. At doon ko nga ibinigay yan sa tapat ng Star Mall. Alam niyo naman na marami dong mga hindi nakakain, katulad ni tatay dun sa natutulog sa may poste, yung pa-exit palampas na ng Star Mall. Doon ko yung binigay. At ayun, very thankful ako dahil naisip ko lang na siguro naging kasangkapan lang ako para mapaabot kay tatay yung pagkain na yan. Kaya very thankful talaga ako. At salamat din kay sir na napakabuti ng kalooban, dahil ang sabi niya sa akin, sobra daw yan at baka daw hindi na makain at papanis. Tama nga naman, sabi nga huwag mong itapon ng sobra, ibigay mo dun sa kakulangan ng iba. Kaya very thankful talaga ako dito kay sir. At dahil nga matagal tumila yung ulan, mayroon pa tayong drop-off location. Bali kasi double booking tayo. Kaya ang ginawa ko, umalis na din agad ako dahil medyo natagalan na tayo. Pero okay lang naman dun sa isa nating customer dahil sabi niya sa akin, take time daw. At mapapansin nyo ay napakalakas talaga ng hangin. Eto na nga, nakarating na rin tayo sa second drop-off location natin. Bagaman sabi ni ma'am sa akin take time dahil umuulan, sabi ko laban na, kasi yun nga, hindi lang naman oras yung hinahabol natin, kundi yung syempre baka nagugutom na din sila. At ayun nga, dahil ang order nila is pansit, merienda pa yon, pero inabot na tayo ng isang oras mahigit yun sa daan. At okay lang naman kay ma'am yun, at nagulat pa nga ako dahil nagbigay siya ng tip sa atin ng 100 pesos. May pangyayari talaga sa buhay natin na minsan unexpected, na kung saan yung mga buting nangyayari sa atin ay doon tayo mas nagiging masaya. Totoo naman yon, dahil minsan yung mga kahilingan natin sa Diyos, hindi lang natin napapansin na yun na pala yun, dahil may ibang way lang siyang ginagawa para mas magiging masaya tayo. Sabi ko nga lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa kung anumang bagay na ipinagkakalob sa atin, dahil hindi naman yan magbibigay sa atin ng masama, kundi laging magbibigay ang Diyos sa atin na kung ano yung mas makakabuti sa atin. Kaya kung sa tingin mo hindi tinirinig ng Diyos yung mga panalangin mo, baka naman hindi mo lang na-appreciate or hindi mo lang nakikita yung ginagawa ng Diyos para sa'yo, dahil may mga bagay ka na ini-expect sa paraan na gusto mo. Pero ang Diyos, kapag nakikita niya yung mga bagay na kahilingan mo hindi makakabuti sa'yo, hindi ibibigay sa'yo yun sa paraan na gusto mo. Dapat dun tayo sa paraan ng Diyos na kung ano ang makakabuti para sa atin. Kaya nga minsan sa pagdesisyon natin palagi ng padalos-dalos ay madalas mali. Kaya nga dahil sinusunod natin kung ano man yung gusto natin, hindi natin sinusunod kung ano man yung kalooban ng Diyos sa atin. Kaya magpasalamat na lang tayo palagi. Sa lahat ng mga delivery rider dyan, mag-iingat tayong palagi. I love you all and peace out.